so far, no, yung mga vendors, yung ibang mga vendors nandun sa loob, no, nagkaroon kami ng communication, meeting, no, sa kanila at na doon muna sila pansamantala. No? At diretso yung aming pag-uusap patungkol dyan. Walang tigil. Sa totoo lang, pwede na namin paumpisan yung proseso ng pagpapatayo ng two-story public market. Pero minabuti ko muna na bigyan muna ng pansin ng vendors. Ayokong madaliin ang proseso. Madali lang yan eh. Pero yung mga vendors, pagka minadali mo, saan sila pupunta? So, we need to have this plan na kung saan kailangan muna namin na kumuha ng maghanap ng relocation nila, which is we already identify it. Doon lang din sa likod lang. At nakaroon na kami ng mga meetings, no? Tutulong din ng provincial government, of course, sa pamumuno po ni Governor Ramon Montico III, na kung saan yung relocation site ay magbibigay po ang provincial government ng mga materyales at kami na po labor. Pansamantalang stalls sa kanila habang ginagawa po yung public market. Kasi ayoko nang abala sa kung sino man ang gagawa niya. Ayoko rin nang makadisgrasya sa mga vendors at mga mamimili dahil lang sa kapabayaan ng LGU dahil walang planong nangyari. So, kailangan mo na plano. Kailan nangyari ngayon. Yung budget na kinuha namin ay nag-loan po kami. Sa totoo lang, ayoko mag-loan kasi it's my last term. Ayoko na rin, ayoko mag-loan and malinis ang papel namin. Tapos na rin yung previous loan namin na bayaran na nung dating mayor under his administration. Gusto ko sana matapos ang termino ko malinis. Kaya lang nasunog nga, no choice ako. Napilitan na akong mag-loan kasi gusto ko sana, kung maglo-loan man ako, income generating lahat. Ayoko nang patay ng proyekto. Ayoko ng semento, ayoko nang i-prepare, yung renovation, ayoko nang ganyan. Pag galing sa loan, gusto ko income generating projects para may babalik, may return of investment, hindi po talo ang LGU. Lahat, everybody happy. Okay, so hindi lang po doon, of course, bibili din po ang LGU ng lupa para po sa pagpapatayo ng bagong munisipyo sa tulong po ni Congressman Marco Cuaco, no? Diyan lang po sa likod yan. At ganap din po kami na kasama din po doon ang lupa para sa public cemetery. Kasi alam naman natin ng mga public cemetery talagang hindi na po organized, na pabayaan ng panahon, no? This time around, kung bibili kami ng lupa, gusto namin maayos at maganda. May daanan, may parking, may chapel, may lugar para sa mga mausoleo, no? May lugar para sa mga masa, of course, mga balabag, pero may limit lang, of course, no? Gusto namin may bonnery. Gusto namin may pasilidad kami para sa cremation at pasilidad para sa pag-iimbalsa mo. So all in one nandun na lahat. Kung nakikita nyo, lahat income generating. At we see to it na ayon sa batas o may basihan yung pagkokolekta namin ng mga fees. At as much as possible, gusto sana namin yung kung pwede yung mababa lang kasi government tayo, hindi tayo private. At ayaw po namin na magpahirap pa sa tao. Ang napakamahal ng bilihin ngayon, tapos dadagdag pa yung mga ganyan. So, gusto namin na sa abot ng makakaya ng LGU sa pamamaraang legal, mamalikta kami ng mga fees sa tamang halaga. Ang estimated budget na pwede namin na i-loan is 220. Pero hindi namin sinagat. 200 lang po yung namin. Public market, tapos dalawang lupa po. 2 hectares yung isa 15,000 square meters. So, kung may mga susobra man dyan, matik naman po yan kasi may ano na rin po ang land bank, di naman agad-agad yung may process po dyan. For sa munisipyo dito, of course, kailangan mo nang bilhin ng government ang lupa bago patayuan. Bawal po pagka hindi pa iyan confirm na at hindi dumaan sa proseso na pagmamayari ng government. Hindi ko pwede yan. So, kailangan po na namin bilhin bago patayuan. So, nasa proseso na po kami na nag-antay na lang po kami ng advice ng COA. Kasi siyempre, dadaan sa proseso like appraisal ng LGU, appraisal sa private, appraisal sa probinsya, then of course sa COA. And we don't want
to have this problem later on sa kuha. Kaya ginagawa namin yung process. Ayaw kong madaliin. Nandiyan lang ang pera. Gawin na muna natin. Well, it's my last term as mayor. So, ang makakasagot niya na yung susunod na siguro, no? Pero kung ako personally ang tatanungin ninyo, no? I want to preserve this lalo na itong building na ito, no? Ayoko sana kung ako ang tatanungin, no? So syempre lahat yung iba, karamihan lilipat doon, no? And itong building na to, marahil siguro i-preserve namin, or yung ibang mga opisina dyan is ma-renovate, magamit pa ng ibang mga nangangailangan na opisina dito sa government.